Lumutang sa investigasyon ng Senado sa mga pogo na posibleng isang dating PNP chief ang tumulong kay dismissed Mayor Alice Guo na umalis ng Pilipinas. Naungkat din ang ugnay ni Guo sa alkalde ng Suwal, Pangasinan na iginiit na wala silang relasyon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sinong tumulong kay Alice Guo para makalabas ng Pilipinas? Tanong ni Senadora Riza Hontiveros, posible bang may sangkot ditong opisyal o empleyado ng gobyerno? Pagsisiwalat ng isang opisyal ng PAGCOR. I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Wala raw hawak na pangalan ng PAGCOR kung sino ang tinutukoy na dating PNP chief. Pero base raw sa nasagap nila impormasyon, may usap-usapan umano sa intelligence community na meron itong buwanang lagay mula kay Guo. Kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guo Huaping? Wala naman, ma'am. Ang parang usapan dun, ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll. Even worse, kung historically may monthly payroll. Mabilis namang paglilinaw ng PAGCOR, hindi pa nila ito beripikado. Sabi ng kinatawan ng PNP na nasa pagdinig, wala silang nakukuhang ganitong intelligence report pero patuloy raw ang kanila investigasyon kung meron nga mga sangkot na pulis. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Inusisa rin sa pagdinig kung totoo bang merong mataas na opisyal ng Bureau of Immigration na tumanggap umano ng 200 million pesos para makatakas sina Guo. Sa amount po na 200 million, na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount. Pero with regard to dun sa tumanggap po ng that amount na isang BI personnel or associated sa BI, wala pa ho, pero we're still validating. We're part of the investigation, Madam Chair. Hulyo pa, nakaalis ng Pilipinas si Alice Guo pero ang kanyang counter affidavit na panotaryo noong Agosto. Paano nangyari yun? Gayong wala na siya sa bansa noon. Ayon sa sekretary ni Guo na si Kat Salazar, tinawagan siya ng dati alkalde para magpahanap ng notaryo at may ipinakuang dokumento sa bahay niya sa Banban Tarlac. Kanino mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Huaping? Hindi po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas nung araw na yon? Hindi po, Your Honor. Wala rin po ako sa posisyon para tanungin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis? Bago nung mga araw na yon? Hindi po, Your Honor. Sa sinumpaang salaysay ni Kadante, ang taong kumontak sa notaryo, personal umanong dinala ng isang sekretary ni Guo ang dokumento. Nang pinabalik niya dahil walang pirma, pumunta lang umano ang secretary sa van. Isa sa kahawig umano ni Guo ang nagbaba ng bintana at kumaway. Pagbalik ng sekretary mula sa van, may pirma na ang dokumento. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi alam namin wala na si Guo Huaping sa Pilipinas noon. Hindi po, Your Honor. Sabi ni Guo kanina, pinirmahan na niya ang signature page ng affidavit noong unang linggo ng Hulyo. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Git ng mga abogado ni Guo, hindi nila alam na wala na siya sa Pilipinas nang ihain nila ang counter affidavit. Hindi rin naman sila personal na nakakapagkita dahil may death threat si Guo. Nadiin tuloy ang nagnotaryong si Attorney Elmer Galicia. Nagsinungaling si Attorney Galicia. No? Dahil hindi ito pinirmahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. Sa pagdinig, inamin ni Kat Salazar na tinawagan niya ang Executive Secretary ni Suwal, Pangasinan Mayor Liseldo Dong Calugay para humingi ng tulong sa pagpapanotaryo ng dokumento. Bakit sa dinami-dami
na pwedeng hinga ng tulong, bakit kay Miss Cheryl pa na Chief Head Executive Assistant ni Mayor Kalugay, bakit sa kanya pa tumawag? Yun po yung instruction po ni ma'am. Kaya naniniwala raw si Senador Risa na close sina Alice Guo at Kalugay na pareho nang itinanggi na may relasyon sila. Kabilang sa mga inusisa sa pagdinig ay ang negosyong tila hango sa pangalan ng dalawa ang tawag. Di ba ang karamihan po dito ay pinagsama-sama ang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo? Lixel, Alice, LIC, and Liceldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? May mga ipinakita ring larawan nilang magkasama. Ayon po kay Guo Huaping, magkakaibigan lang daw po kayo. Ganyan din po ba ninyo ika-characterize yung relationship nyo? Opo, Madam Chair, kaibigan lang po. Kaibigan lang? Opo, Your Honor. Hindi kaibigan? Kaibigan lang po, Your Honor. Kwento ni Kalugay, nagkakilala sila ni Guo noong 2016 nung naghahanap siya ng supplier ng baboy. Pero wala raw silang negosyo o bank account na magkasama. Kaya inungkat ng Senado ang mga resibo umano ng construction materials para sa pig farm ng pamilya Guo na nakapangalan kay Kalugay. Hindi po ako nagbayad, Madam Chair. Ang kwento po niyan, tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng murang mga construction supply kasi po ang family business po namin construction supply. Iklaro ko po itong resibo po, Your Honor. Please, Mayor, kilala na nila siya. Kasi nung October, meron silang malaking ibinili sa kanila, 292,000 pesos. Hindi po totoo na by December na limutan na nila si Guo Huaping kaya kailangan sa pangalan nyo ibigay ang resibo. Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. You are under oath. If you keep on lying before this committee, I might force to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. I surmise that itong mga businesses ito, front lang to for possible money laundering. Itinanggi rin ni Kalugay na may koneksyon siya kina Duan Renwu at Cassandra Leong, dalawang individual na iniugnay sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Dalawa ang patay sa pagsabog sa harap ng isang beach resort sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Saksi si Femery Dumabo ng GMA Regional TV. Nagkalasog-lasog na ang katawan ng isa sa dalawang nasawi sa pagsabog sa harap ng isang beach resort sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Ang isa naputulan pa ng paa. Nasira ang bahagi ng resort at isang tindahan. Natusta rin ang isang motorsiklo. Ayon sa pulisya, base sa salaysay ng mga saksi, isang puting service utility vehicle ang nakitang agad umalis matapos ang pagsabog. Ilang metro mula sa resort, nakita ang isang bag na may lamang ammonium nitrate. Inaalam pa ng pulisya kung anong uri ang ginamit na pampasabog. Patuloy ang investigasyon. Ang pamunuan ng resort nilinaw na hindi sa loob ng kanilang resort nangyari ang pagsabog. Sa Zaraga, Iloilo, pauwi na sana mula sa kanilang tindahan ang isang negosyante nang tambangan ng sinasakyan niyang tricycle. Sugatan ng tricycle driver at kasamang helper ng tindahan. Hindi naman nasaktan ng negosyante. Kuno sila sa motor, tapos tiro. Ito doon nag-declare man, nabalman kayo ginagaya doon, nag-declare man ko ng uda. 3 empty shells at isang slug ng bala ang na-recover sa crime scene. May persons of interest na raw ang pulisya. Isa sa mga ginalantaw diri nga motibo, mga ligutanon, bisaman sa ginalantaw diri, amuman ang parte man sa ilang negosyo, isa man sa mga ginalantaw ang anggulo sang pagpagkulab. Patuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga salarin. Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Dagdag singil para sa customer ng Manila Water at bawas singil naman sa mga customer ng Maynilad ang aasahan simula October 1. Dahil po yan sa Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA o yung pong talo o kita ng mga water concessionaire tuwing gumagalaw ang palitan ng piso kontra sa pera ng ibang bansa.
kung nagbabayad sila ng utang abroad. Mula po October 1 hanggang katapusan ng Disyembre, 3 pesos and 65 centavos hanggang 16 pesos and 54 centavos ang dagdag singil ng Manila Water, depende sa konsumo. At para naman sa mga customer ng Maynila, 83 centavos hanggang 6 centavos o 6 pesos and 43 centavos ang bawas singil, depende sa konsumo. Pagdating po ng January 1, posible magbago ulit ang singil dahil rerepasuhin ng MWSS Regulatory Office ang FCBA. Bumaba po ang bilang ng mga Chinese ship na namataan sa West Philippine Sea ayon sa monitoring ng Philippine Navy. Pero sa Escuadra Shoal, mahigit 6 na pong barko ng China pa rin ang namataan. Saksi si Chino Gaston. Sa monitoring ng AFP kahapon sa Escoda o Sabina Shoal, 9 na barko ng China Coast Guard, 4 na Chinese Navy warship at 52 militia ships ang namataan, 65 sa kabuuan, matapos umalis doon ng BRP Teresa Magbanwa noong araw ng Linggo. Pero giyet ng Philippine Navy, they have never been in control. Their presence there is illegal. We will continue performing our mandate. We will not be deterred. Ang guidance sa atin is not to let up not only in Escoda, Ayungin, but all over the expanse of the West Philippine Sea. naroon man o wala ang BRP Teresa Magbanwa, may mga paraan pa raw para i-monitor ang Escoda Shoal na nasa 137 square kilometers ang lawak at mahigit 70 nautical miles ang layo sa Palawan. Kung ipagsasamahin mo yung Caloocan, Manila, Navotas at Malabon, ganun kalaki yung Sabina Shoal. Presence is not only defined as the physical presence. By monitoring, we mean that we know what's happening. We know and we see any changes or any developments, especially on the level of the crash corals. There's been no marked increase in the pileup of crash corals. We have not monitored any man-made activity. Ayon sa Philippine Navy, mula sa 207 na pinakamaraming Chinese ships na na-monitor ng Navy ngayong taon, bumaba sa 157 ang Chinese ships na na-monitor sa West Philippine Sea. Ayon sa isang security analyst, mas delikado ang sitwasyon ngayon kung ikukumpara sa standoff sa Bahod ng Masinloc noong 2012. Kaya dapat maging maingat ang gobyerno. Unang-una, mas malapit to sa Palawan. Of course, we have greater capabilities to engage the Chinese in the standoff. The Coast Guard now has more ships. We have the support of our treaty allies. But at the same time, the Chinese too have already their own Coast Guard, and it's supported by the Chinese Maritime Militia, the People's Salvation Army's Navy. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Bumuo na ng Special Tracker Teams ang Philippine National Police para matunton si Attorney Harry Roque na ipinaaresto ng Kamara. Saksi si Ian Cruz. Itong hinihingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal pogo. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad. Ito ang hamon ng House Quad Committee kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang tinutukoy ay mga papeles na magpapatunay sa kwento niyang mana ang mga binentang lupa para magkapera para sa kanyang mga korporasyon na sangkot ngayon sa pogo. Git ni Roque, matagal na ang kanyang kumpanya at wala umano itong kinalaman sa pogo. Wala ho kaming interest doon sa kanyang yaman. Ang aming interest is kung ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Ipaliwanag mo sa amin kung bakit tumaas ang value, ang net worth ng iyong korporasyon. Sa kanyang social media post, sinabi ni Roque na hindi siya magpapaaresto sa komite na nag-iimbestiga sa Pogo Hub sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Hindi po ako pugante. Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, ilabas ang dokumento, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang desisyon ng hukuman. Magpahuli muna siya. Hindi pa appropriate ngayon para sa kanya to go up to the Supreme Court kasi wala pa namang justiciable issue, no? So dapat nandito muna siya. Sabi ng ibang namumuno sa Quadcom, flight means guilt patungkol sa hindi pagharap ni Roque sa kanilang komite. Git nila, may otoridad ang Kongreso na mag-imbestiga. Hinahanap po natin, we cannot promise not only the Philippine National Police but all law enforcement po ang tumutulong po sa paghanap po. Wala pa kami info kung haharap siya, but I know that he's still in the country. Meron namang lookout bulletin sa kanya.
Sa Huwebes na ang susunod na pagdinig ng Quadcom ukol sa iligal na pogo. Kabilang sa mga imbitado sa susunod na pagdinig ng Quadcom sa Huwebes, si Dismiss Bamban Mayor Alice Go. Nagpadala na raw ng liham ang Quadcom sa Valenzuela RTC at hinihintay na ng mga mamabatas ang abiso kung makakadalo sa pagdinig ang dating alkalde. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Iginiit ng Department of Justice na hindi totoong isinantabi ng Korte sa Timor-Leste ang desisyon nitong pabor sa extradition request ng Pilipinas para kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon sa DOJ, sinusubukang tutulan ng kampo ni Teves ang ruling sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa dami ng hukom na bumuo ng desisyon. Sinagawa lang daw yan ng kampo ni Teves nang hindi pumabor sa kanila ang desisyon ng Korte. Tiwala raw ang DOJ na malapit nang mapauwi sa bansa si Teves para harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Hindi na out of touch ang Filo fans ng global girl group na Cat's Eye dahil touchdown Manila na ang grupo. Binubuo ito ni Lara, Yunche, Daniela, Manon, Megan at ang kanilang Pinoy leader na si Sofia La Forteza. Masaya si Sofia na finally balik Pinas na siya after 3 years. Excited na raw siyang ipatikim sa members ang ilan sa paborito niyang Pinoy food. Si Sofia ay anak ng TV, movie at stage performer na si Carla Guevara na sobrang proud sa kanyang anak. Bukas, magkakaroon ng showcase ng Cat's Eye na susundan ng kabi-kabilang event gaya ng guesting sa It's Showtime. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.